Okay. So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, so ngayon po, no, nagsalita na po ngayon ang pamilya Aquino. Pamilya Aquino tayo ngayon na napaka-unfair daw at hindi naman talaga dapat na ikumpara yung si Ninoy Aquino kay Digong. 'Di ba? Alam niyo yung story nito, 'di ba? Kasi na-content ko na to kahapon eh. So ito yung sabi kasi ni Sarah. Oh. Sabi ni Sarah dito, gusto niyang umuwi ni Digong. Sinabi ko rin sa kanya 'yon, pa. Sabi ko, yung kagustuhan mo na umuwi, yan din ang katapusan ng buhay mo. Kasi ipapapatay ka ni Bongo. Hindi, sorry. Kasi magiging Ninoy Aquino Jr. ka. At sinabi niya sa akin, kung ganyan ang kapalaran ko, then so be it. Basta makauwi lang ako sa Pilipinas. Di ba? So nagdrama-drama na naman po itong si Sara Duterte. At ngayon, na pinaka-bullshit nito, ginagamit nila yung appeal to the emotions para makakuha ng simpatya from the Dilawan. Parang hindi Vice President, tama ka nga dyan, no? Maria Ligutan. Alam niyo yung kwento nito? Ang kwento nito, sabi ni Sara, gusto daw po ni Digong na maging mayor pa rin ng Davao. May election pa daw, kaya uuwi daw po siya. Tapos, sabi nga ni Sara, pag umuwi ka, katapusan mo na. Kasi magiging Ninoy Aquino ka. So sabi ni Digong, so be it. Kung ganun mangyayari. Actually, ang gulo ng kwento, sa totoo lang. Akala ko ba gusto mag-mayor ni Digong tapos okay lang sa kanya mamatay siya? Okay lang na mamatay siya? Paano ka magiging mayor kung patay ka na? Alam niyo, ganyan po yung kwento, ganyan po magkwento si Sara, ang gulo. Sabi niya ng una, si Digong, hindi na makakauwi. Sabi niya naman sa isang kwento niya, makakauwi si Digong. Ang gulo! O nga, ang gulo. Gulong talaga kapag psychopath. Diba? Psychopath to eh. Ang layo, men. So sabi niya dito, continue natin, no? Actually, ito yung video na yan eh. Ano bang pwede natin? Ito. Ito, play ko ulit ha, para makompleto itong topic natin ha. Play ulit natin itong video na to. Buwang nga, di ba? Ang gulo ng narrative ni Sara. Nating gawin. Ang pwede natin gawin ay i-demand na ipauwi or iuwi nila si Pangulong Duterte. Bring him home! Bring him home! Bring him home! Bring him home. Actually, ako Ilonggo ako. Pero ngayon parang ang sakit sa tenga pag nakakakita ako ng DDS na Bisaya na nagsasalita sa social media. Hindi nga. Parang pumangat yung imahe ng Bisaya dahil sa mga DDS. Honestly. Oo. Home! Bring him home! Bring him home! Dahil yun din ang gusto niya. Araw-araw na nandun ako, sa mga araw na nandoon ako, isa yan sa paulit-ulit niyang sinasabi, kailan mo ako mapalabas dito dahil darating ang eleksyon, mag-mayor pa ako ng syudad ng Davao. Bring Di ba? Sabi ko sa inyo, yan ha. Ito yung narrative ni Sara ha. Uuwi pa daw siya ng Davao kasi magme-mayor pa daw siya. Di ba? Continue. him home! Bring him home! Bring him home! At yun ang gusto niya. Gusto niyang umuwi. Sinabi ko din sa kanya yon pa. Sabi ko, yung kagustuhan mo na umuwi, yan din yung katapusan ng buhay mo. Magiging Ninoy Aquino Jr. ka. At sinabi Ninoy Aquino Jr. ba sinabi niya? Tama ba? Ninoy Aquino Jr. Ano yun? Junior ka. Ninoy Aquino Jr. Tama ba? At sinabi niya sa akin, sabi niya, kung ganyan ang kapalaran ko, then so be it. Basta lang mauwi ako sa Pilipinas.
Nag-usap para sinto-sinto. Para sinto-sinto nag-usap no? O, tataan. Kukwento ko lang, ha? So, hindi nakakagets kung bakit sinto-sinto, Nag-usap yung dalawang sinto-sinto. Oh. Junior talaga si Ninoy. Okay, sorry. Ninoy. Alam ko senior si Ninoy, di ba? Ewan ko. Pero by the way, ito. Okay. Nag-usap yung dalawang sinto-sinto na, anak, gusto ko makauwi ng Davao, gusto ko pa mag-mayor. Ay, hindi ka na makakauwi. Kasi papatayin ka na doon, gagawin ka Ninoy Aquino. O, so ganun na mangyayari, so be it. Paano ka magiging mayor kung patay ka na? Uta, anong klaseng pag-uusap yan? Anong klaseng conversation yun? O gusto ko maging mayor ng Davao, pag umuwi ka ng Pilipinas, papatayin ka. Magiging Ninoy ka. Okay lang yun, so be it. Akala ko ba gusto maging mayor tapos okay lang na mamatay sa Pilipinas? Anong klaseng pag-uusap yun? So ngayon, walang yan, napaka-illogical. Malamang gawa-gawa na naman ni Sara to. Malamang walang ganong klaseng conversation. Gawa-gawa niya lang yun. Kasi mga kababayan, ito yung point. Ito. Magkaiba po talaga si Digong tsaka si Sara. Kapag si Digong po nagmumura, nagpapalakpakan yung mga tao. Kapag si Digong po nagbabanta, napapatay po ng tao, tuwan-tuwa rin po yung mga DDS. Pero pag si Sara po nagmumura, nakakainis. Pag si Sara nagbanta ng buhay, nakakaasar. Malamang ito po yung ginagawa ni Sara kung ano man yung naging pattern ng tatay niya, ginagaya niya ngayon. Magawa ng kwento, magpapaawa, papatay ng tao kunwari. Pero, ang layo Di ba naman nakita nyo, di ba? Pag sinabi ni Digong, papatayin ko yan. Di ba? Papatayin ko yan. Di ba? Gumagano pa si Digong Oh. Yung mga didas palakpakan, woo! Ang tapang talaga ni Tatay Digong, ang galing! Oh. Pero pag si Sara Duterte, mga kababayan, yung nagbanta ng buhay, Lisa Marcos, Bongbong Marcos, Matindong Valdez, may nakausap na akong hitman, nakakainis. Diba? Takero, para may Ninoy 2.0. So ngayon mga kababayan, ito. Wala, sa totoo lang mga kababayan, walang Sara Duterte kung walang Rodrigo Duterte. Ang political capital po ni Sara Duterte ay nagagaling na po sa tatay. Sabi ni Trixie Villa, baka naman ghost mayor. Nga, no? Patay na, tapos maging mayor, no? Ghost mayor. Ngayon, mga kababayan, ito, post ito ng Ninoy Aquino. Ninoy, no? Malamang mga kamag-anak o malapit po na kaibigan ni Ninoy ito. So, sabi dito ni Ninoy Aquino, reaksyon ng pamilya Aquino sa pahayag ni VP Sara Duterte. Di ba? Sabi dito, kung pag-aaralan natin ang kasaysayan, nakikita natin na ibang-iba ang ginawa ni Ninoy sa pinagdaanan ngayon ni dating Pangulong Duterte. Di ba? Yan. So, napaka-basic. Di ba? Magkaiba. Well, si Ninoy Aquino lang naman, di ba? Tropa ng komunista. Tropa ni Joma Sison. Kaya siya naging enemy of the state no panahon ni Ferdinand Marcos Sr. Pero ang point dito, si Ninoy Aquino, di ba, walang kaso po sa international tribunal or kahit ano pang international court. Di ba, si Ninoy Aquino, kahit pa paano, di ba? Di ba, malayo. Well, pares ko naman sila hindi gusto. Si Digong tsaka si Ninoy, pero mas ayoko kay Digong. Di ba? So, ito, no? So, ngayon ito malupit. Ano ba yun? Ito. Yan. So, ngayon, syempre, dito nagsalita ngayon dito si Claire, yung idol ni Cheryl Santamaria. Sabi dito, Palacio,
Inalintulad ni Duterte ang sarili kay Hitler, hindi kay Ninoy. Oo nga naman. Oh. 'Di ba? Ngayon lang naman kasi lumabas yan eh. Sa totoo lang eh. Ngayon lang, ay, rest in peace kay Noynoy Aquino ha. Rest in peace kay Noynoy, kay Pinoy, rest in peace sa kanya. Oo. Bigla ko naalala no kasi ano ako dati, anti-Pinoy ako dati talaga. Anti-Dilawan din ako. Pero nung naging presidente nga itong si Digong at kay PBBM, ano ko lang may own opinion na mas lalo akong nagkaroon ako ng respeto kay Pinoy. Honestly, 'di ba? Kaya si Pinoy marami rin na makapalpakan na ginawa sa Pilipinas. 'Di ba? Marami siyang ginawang kapalpakan din, Yolanda, sa 44, Martilyo Gang. O, 'di ba? Pero kung kukumpara natin yung Noynoy Aquino presidency kay Digong, mas matino po ng panahon ni Pinoy. Ang baba rin po ng korupsyon noong panahon ni Pinoy. Honestly, merong data tayong papakita diyan. Mababa po yung korupsyon noong panahon ni Pinoy. Oo. So, 'yun, 'di ba? And by the way, mga kababayan, ito nga yung point. Ngayon, itong mga DDS, nagagalit na naman kay Claire. Eh bakit naman, Hitler, Duterte, hindi naman ganun. Hindi, ang point dito, sinabi naman talaga ni Duterte yun Diba? Never kinumpara ni Digong ang sarili niya kay Ninoy. Ngayon lang. Oh, so ano ibig sabihin nun? Namumuliti ka na naman kayo. Di ba? Yung pagkamatay nga po ni Ninoy Aquino, pinupolitikan nyo na naman. Na baka sakali, makakuha ng simpatya from the Dilawan. Pero ang point dito, ganyan po yung style po ni Claire. Kita ninyo, di ba? Napakatalino ng strategy po ni Claire. Na kapag meron pong ginagawa na katarantaduan po mga Duterte, ang binabalik po ni Claire, yung ginawa at saka sinabi ni Digong. So, paano nyo ngayon kukontrahin yung sinasabi ni Claire? Sinabi naman talaga ni Digong. Oh, wala siya, inalintulad ni Duterte ang sarili kay Hitler, hindi kay Ninoy. Oh, may video yan dito. Ano ba yun? Natin kay, ito, tingnan nyo. Ni VP Sara ang kanyang ama kaya sa yumaong Ninoy Aquino. Parang hindi po natin nadinig noon na inahilin tulad ni dating Pangulong Duterte ang sarili niya kay Ninoy, kung hindi kay Hitler. Meron po siyang sinabi pa niya dito, and I quote, Hitler massacred 3 million, actually it's supposed to be 6 million Jews. Now there is 3 million, what is it? 3 million drug addicts? In the Philippines, there are. I'd be happy to slaughter them. At least if Germany had Hitler, the Philippines would have me. So napakalayo pong ipakumpara ang sarili o ikumpara ang dating Pangulong Duterte kay Ninoy Aquino na hindi nagkaroon ng anumang record ng Wala, fake news ka. Nasabi ng mga DDS, wala, fake news. O, fake news ka. O, ganyan pa mga DDS no? Wala, fake news ka, hindi naman sinasabi ni Digong yan dati. Oh, well, pakinggan natin si Digong mismo. Oy, Papa B, maraming salamat, Papa B, Okay, Digong natin pakinggan. 3 million Jews. Now, there's a 3 million drug addicts. There are. I'd be happy to slaughter them. At least, if Germany had Hitler, the Philippines would have. But, my victims, I would like to be all criminals to finish the problem of my country and save the next generation from perdition. Wala, AI yan, AI! Sabi ng mga DDS, wala, AI yan, AI. Ayan na nga Si Digong naman sabi. Di ba? So kayo na, kita nyo, dito pala, sinungaling pa lang Sabi ni, sorry. Sabi ni Digong dito, mga kababayan, ang addict daw pa sa Pilipinas 3 million. 4 million sabi niya.
Actually, saan niya nakuha yung data po na yon? Wala pong ganun. Ang adik po sa Pilipinas, 1.8 million lang po. So, napakalayo po sa narco state. Di ba? Yung Syria, yung bansa ni Bin Laden, Afghanistan, 40% po doon adik. 20 to 40% po doon adik. Ayun po ang narco state. Pero Pilipinas po, ang adik po sa Pilipinas, 1.8% lang po. Less than 2% lang. So, ang layo po sa narco state. Ayun ang sinasabi ko mga kababayan eh. Oh. Paano tayo naging narco state kung less than 2% na po yung adik sa Pilipinas? Ang mangyayari po yan, iparehab mo. Oh. Anong sinasabi ko, tanga-tanga talaga itong mga DDS na to. Tanga-tanga eh. O ngayon, mga kababayan, ito. Oh, ang palagi natin tanong, sige, for the sake of the argument, ang palagi natin tanong dito, di ba? Naging successful ba yung tokhang? Yung war on drugs ni Digong, naging successful pa? Naging successful ba? Kasi ang tanong natin dito, bakit puro mahihirap ang mga namatay? Hindi lang po mga mahihirap ang adik. Merong mayaman na gumagamit nga po ng cocaine, di ba? Gumagamit ng kush. Ng party drugs, ng ecstasy. Bakit wala tayong nabalitaan na mga biktima ng tokhang nanlaban ng mga mayayaman? At wala rin po tayong nakita na drug syndicate leader o drug lord na napatokhang. Wala, di ba? Wala eh. Kaya palpak po talaga ito kang ni Digong. O, di ba? Yung sinasabi ko eh, tanga-tanga kayo eh. Oh. So ngayon mga kababayan, ito, okay. Ito yung sinasabi ko eh. Kung si Digong nga po, no? Paano ba papasok? Ito. So ngayon mga kababayan, marami na po kasing kaso tong si ano eh. Okay. Okay. So ngayon mga kababayan kasi, ang point natin dito, di ba? Kung gusto po talaga ni Sara Duterte na maging Ninoy Aquino, itong si Digong, ang kailangan nilang gawin, patayin si Digong. Isipin niyo lang sinong tanga-tanga ang makakaisip sa gobyernong ito na magpapaganon kay Digong, gobyerno din natin. Ayan eh, di ba? Kung nakuha niyo yung point mga kababayan. Nung namatay si Ninoy, ang pinagbintangan po noon, nung unang-una, ng mga dilawan, si Marcos Sr. O so ngayon, kapag si Digong pala namatay, mag-aalala ni Ninoy, sino pagbibintangan? Si PBBM, anak ni Marcos. Ang tawag ko dyan mga kababayan, criminal minds. Oo. Criminal mind po ang tawag dyan. So parang ganito. Oh. Ito nakalimutan na natin to pero kasama ito. Hindi nakuha niyo yung pattern na gustong tahakin ni Sara. Namatay si Ninoy, ang pinagbintangan si Marcos Sr. Pag namatay si Digong, ang pagbibintangan si Marcos Jr. Di ba? Parang ganyan, ganyan po talaga pag utak kriminal. Parang ganitong ginawa nila kay ginawa ni Sara kay First Lady Lisa Marcos, yung ginawa ni Sara kay PBBM, ang ginawa po ni Sara kay Martin Romualdez, pinagbantaan pong patayin. Di ba? Wala kayong ibang alam na gawin, kundi patayan. Puro patay. Tingnan niyo ganyan po ang utak ng mga Duterte. Puro patay ang nasa utak nila. Well, and then by the way mga kababayan, kung titingnan po natin ito na-content ko na to kahapon. Pagkatapos po makulong ng mga sinasabing pumatay kay Ninoy, sino po tinuro nila? 'Di ba?
si Danding Kuwangko. Oh. Kamag-anak ng asawa ni Ninoy. So ngayon dito mga kababayan, kapag nangyari nga po na si Ninoy, pag nangyari nga po na si Digong po ay magiging Ninoy Aquino, sino sa kampo ng mga Duterte ang magiging mastermind? Sino kaya? Sino kaya? Oh, si Bongo ba? Si Bato? Si Ipe? Si Hanilet? Hindi kasi ganun eh. Kung kukunin natin yung logic ni Sara, 'di ba? Kung kukunin natin yung logic ni Sara, 'di ba nung si Kitty. Pwede si Kitty. Ganun eh, ganun po ang nangyari po kay Ninoy. Alam naman po natin 'yan. Sabi ng una, ang papatay, komunista, tapos pinagbintangan si Marcos Sr. Tapos ang ending pala, hindi naman napatunayan ng korte, pero sabi ng mga gunman, ang nag-utos sa kanila, si Danding Kuwangko. So kung ganoon din po pala mangyayari kay Digong, magbibintangan na naman NPA, tapos si Marcos Jr. Tapos ang ending naman pala, kamag-anak lang din naman pala nila yung magpapapatay kay kay Digong. Si Robin. Di ba? Tinanong niyo ha? Ganyan po ang utak ni Sara Duterte. Hindi po siya nag-iisip ng maayos. O, di ba? O. Sabi ko nga sa inyo, parang napakadali lang po sa kanila na sabihin na papatay ng tao. Parang ginawa nga ni Sara kay Martin Romualdez, kay PBBM, tsaka kay pangalan to? First Lady. At ang tanong ko dito mga kababayan, ito kay Secretary Boying Rimulya, ano na nangyari sa kaso? Ito na naman eh. si Secretary Boying Rimulya na naman kasi ito with due respect kay Secretary Boying Rimulya, yung pagsagot-sagot niya po kay Amy Marcos, dun po sa Senate hearing, maganda po yun. Ang ganda po ng mga sagot ni Manscarpio. Ang ganda po ng sagot ni Secretary Boying Rimulya dun po sa hearing po ni Amy Marcos. Ito na naman kasi nangako na naman si Boying Rimulya noon. Nakakasuhan si Sara. So, nasaan na yung kaso? Ayan na naman tayo eh. Di ba? Yan nagtatanong tayo Okay. So, yun mga babayan. So, kayo po, ano po masabi nyo nga po dito sa conspiracy na gusto pong gawin po ni Sara Duterte na gagawin daw pong Ninoy Aquino si Digong. So, kayo ba? Sa tingin ninyo, sino po ang magiging Danding Kuwangko pag si Digong po na paganon? Yan so file comment na po sa baba. Boy Salompa, sino yun? So file comment na po sa baba. Binabasa ko pong lahat yan. Si Hanilet at si Bongo. O, di ba? So, thank you mga babayan, no? And then, syempre dyan po sa Team Replay, palike, pa-subscribe, at hindi na makalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So, thank you mga kababayan, and then next topic tayo, no? To, pag-usapan natin to, no?